Lang, wag lang mataas masyado yung tingin sa sarili pag nandito na sa abroad. Ba sinasabi ko eh, 'di ba? 1,000, 120, 150. Kaya talaga kumita dito nun. Grabe, may iyak ka sa ano, sa sigaw nila. Maliit yung sahod namin. So, turuan ko kayo kung paano gumamit itong Shibiga. Start na si Kuya Kevin maglinis. Wi-Fi libre, bahay libre, dito lahat libre. Nagpa-farming naman kami dito sa ino. Hindi na makalabas. Dito kami nung nakaraan. Kala mo mga ano kami, billionaires eh. May meeting sa gitna ng ano eh. Surf nito. Na pa rin pagka ano, na-exercise tayo. Kaya maganda dito sa Korea, maraming ganito yung mga park. Ito, pakita ko sa inyo. Nakakatakot. Kung masisigawan kayo, mamumura kayo. Hindi naman sa'yo, utang ina ka din sa parang hindi naman ganun. Siyempre, pinagsasabihan ka, tanggapin mo kasi mali tayo, mali ako eh. Kaya sa Pilipinas, pag nalipat tayo dito, pare-paresan tayo. Dito, number 1 na kailangan nyo dito, pakikisama. Walang mataas, walang maliit, pare-parehas, pantay-pantay. Pare-parehas tayo nagtatrabaho dito. Pare-parehas tayo nagtatrabaho para sa mga pangarap natin at para sa mga pamilya natin. So yun lang, tulungan lang. Kasi minsan yun na-expect natin, hindi yun. Diba? Kaya nga tayo pinag-aaral Korean language. Kasi hindi sila nag-i-English dito. Mamulat yung mata nyo kung ano talaga yung nangyayari dito sa Korea. At ano yung trabaho at ano yung mga mangyayari sa inyo pag nandito na kayo. Ba sinasabi ko eh, 'di ba? Puro gas-gas oh. Ay go. Mainit na naman ulo nun. Sana ito hindi gaano. Kasi lalabas na natin 'yan. Ito yung bumukas kagabi, yung pinto na 'yan. Yan na, nag-uusap na sila doon. Tinitingnan na nila yung mga gas-gas, nakakahiya. Kung maano nyo, umiingay na yung ano, kadena kasi nga na puwersa. Nararamdaman ko yung ano. Dali sa akin. Pinipilitan. Taba. Hindi na makalabas. Hindi tayo nagpintuan niya. Hindi na kaya. Hindi makalabas eh. Kailangan ng backup. So yun guys, kung mapapansin nyo, ito yung nangyari sa container. Ito yung pangalawang container ah. Yung una kasi, ayun yung talagang tinamaan ng pinto, ayun yung kumampas sa pinto. Kaya grabe yung nangyari dun, talagang puro siya gas-gas. Ito yung pangalawang container, tumama lang siya dun sa may huling container. Kaya yan. Kaya dapat ulitin siya, nakita nyo. Diba? Kasalanan natin yan. Kaya tatanggapin natin yung pagkakamali natin dahil talagang nagkamali tayo, napabayaan natin yung pesto natin. May pumaling dito, ni-repair na namin. Ayun lang, uulitin talaga. Mas mahirap nga lang tanggalin yung pintura pagka bagong pintura siya. Yun, nakapangatlong salang na ako dun. Ito naman sunod. So yun guys, ganito. Ito kasing container, pag nalipat dito, pag nalagyan na natin siya ng hook,
tsaka nung kadena, iaangat naman natin siya. So turuan ko kayo kung paano gumamit itong crane or hoist. Tataas lang natin yun. So ito yung remote. Ito taas, tapos baba, tapos forward, tapos ito yung backward. So angat natin. Angat lang, tititin mo lang yung angat. Angat. Dati nahirapan din ako dito. Kasi baka ganito yung mapuntahan yung company, gumagamit ng ganito para alam nila, di ba? Ayun ang sinasabi ko sa inyo, kahit bumangga-bangga yan dyan, okay lang yan. Angat. Tapos makikita nyo, nakapaling siya, usog lang natin konti. Angat. Diba, tumatama-tama siya kung saan, okay lang yan. Tapos unti-unti lang, para tumayo siya. Pag gumanyan siya, huwag ka lalapit siya kasi delikado yan. Baka umampas sa'yo. Hayaan mo lang siyang huminto. Pwede mong ibaba konti para i-stop siya. Yan. Tapos pag pipindot kayo, kunyari pa forward, check nyo muna kung papunta nga doon. O yun, kung papunta doon sa pupuntahan niya. Angat nyo lang konti para di sumayad. Tapos forward. Kasi lilipat natin siya dito, uusog natin yun, sasabit natin. Yung unang gamit ko dito, nahihirapan din ako. Minsan ganyan, no? Nasosobrahan ako, humahampas na siya dun sa may hagdanan. Kailangan sakto lang. Hindi naman pabilisan. Ano lang, dahan-dahan lang. So pagka umistop na siya, pwede mo rin siyang hawakan or pa-stopin ng paa mo. Pero hindi natin mabibidyohan eh. Pwede mo namang ibaba konti pagka okay na yung pwesto niya. Last konti. Kailangan nakagitna siya. Pag okay na, bababa mo lang. Yun lang, mukha lang siya nakakatakot kasi parang may remote, tas ang laki ng bubuhatin mo. Pero pag magamit ka ng mga ganito, napapadali yung trabaho. Kasi hindi mo na bubuhatin, hindi mo mabubuhat ang bigat niyan. Ay lang, sa tamang paggamit lang talaga. Dahan-dahan lang, hindi mo kailangan bilisan. Kasi konting pagkakamali dyan ay problema at aksidente ang mangyayari. So yun lang, ganun lang kasimple gumamit nito. Meron pa nito maraming pindutan. Dito sa pesto ko, 4 lang yung pindutan eh. Taas, baba, tapos forward, tapos backward. Meron doon yung crane na malaki namin. Yung hoist na malaki. 6 yung pindutan doon. Kasi may papunta siya doon, left and right, tapos backward, forward. Tapos baba, taas. So yun, usog lang natin yun dito. Ito namang Power X, yung lip eye. Nauusog yan dito. Tapos isasabit na natin siya dito sa conveyor. So yun lang. Kain na. Siya biga. Papakita ko lang. Sarap. Pusin mo natin. Sarap niya, makapal siya. Tulugan na. Let's go. So yun guys, tapos na tayo sa ginagawa natin. 4 na container lang yung pinagawa sa atin ngayon. Bala ko sana gawin 6 o 7. Kaso nung 3 na yung nakasabit, nakata nila 3. Sabi nila last na yung isa. So bali dalawa lang yung nadagdag. Kasi ito, ulit lang naman natin to yung dalawa. So yun. Kasi ito nga pala yung nasira kahapon. Ayun. Tumama dyan. Tapos dun sa pinto, yun. May kuping. Tapos yun, may gas doon.
Ayun yan, hinahatak na siya ng kadena tapos nakasarado yung pinto. Papunta doon yung container pabalik. Siyempre nakasarado yung pinto, hatak-hatak na pwersa. Ayun, ulit. Ulit nga yung trabaho. Tapos yun. Diba? Babawi sana ako, gagawin kong 6 gagawin ko kaso wala, ayaw nila. 4 lang daw. Okay na daw yan. Kaya maaga pa lang. Mag-alas 3 pa lang, tapos na tayo. Mamaya linis na lang tayo. Tapos maglilinis din tayo ng gisok sa kasi Friday ngayon. Ayun, mekos-mekos na yan. Pasok na yan sa loob. Yan. Pwede na natin sara yung pinto niyan. Wala na kasi kami ginagawa din sa loob. Masipag tayo. Oo. Sabi niya. Nakatambay na lang tayo sa likod. Isang oras ata. Oo yan. Mag-ianas kaya kayo maglinis. Diba? Pag Friday kasi kailangan maglinis. Dead tayo sa paglilinis natin ng gisip. Kasi kaya kami maglilinis, dudumihan namin mamaya. Oo. Kasi birthday ni Kuya Kevin. Oo. So yung lahat ng mag-happy birthday, may laptop. Charot. Tapos Guess me. Basahin ko lang yung CR eh. Charot. Linisin natin, check. So, ayun, ano pa lang, mag-alas 4 pa lang. 3:50. Naglilinis kami dito. 4:30. Wala nang ginagawa. Baka dumating pa yung boss at makita kami walang ginagawa. Diba? Dito na lang tayo tumambay. So, ayun. Nag-start na si Kuya Kevin maglinis. Ano yan? Pag dalawa kami naglilinis, isang taga-map, tas isang maglilinis sa CR. So palit naman kami, siya naman mag-map ngayon. At ako maglilinis dito sa loob, sa CR. So lilinisin lang natin to kahit malinis naman siya. Ganun dito. Ayan. So yun, maglilinis muna tayo. Oh, nakapag-map na si Kuya Kevin. Oh. Bilis oh. Tayo, may makeover natin to. Let's go! Una natin gagawin, babasain natin. Dali lang yung mga linis dito kasi hindi naman tumadumi siya namin. Malinis naman. Lalo naman siya sa linis. Parang ano lang, linis lang lagi. So yun guys, yung paglilinis ng gisok sa namin, o ng door namin, itong tinutulugan namin, itong kinakainan namin, itong tinitira namin, kasama sa trabaho namin yan, tuwing Friday. Basta pag Friday, alas 4 or 4:30, pupunta na kami dito sa Gisokso, tapos dilinisin na namin. Kasama sa oras ng trabaho namin. O diba? Dito na kami nakatira, tapos kasama pa sa oras yung paglilinis. So yun, ayun maganda dito sa company na. Kasi wala naman kami ginagawa talaga pag Friday. Nakaano na lang kami. Nakatambay na lang. So, linis na tayo. Oh, nakalig ko sila. Kaya minsan na kasi ganyan. Kaya tatang ko sila. Kaya ako sa kanila sa akin. Okay, patayin. Let's see. So yun guys, dito naman tayo sa kabila. Ito yung nilalaban namin. Hugasan ng pinggan, tapos toothbrush. Dito kami nag-toothbrush. Tapos ito yung liguan. Dito din nalilig yung kasama namin na Korean na dalawa. So, linisan lang natin, tatanggalin natin yung mga kalat. Ayusin natin. So, yun. Let's go. So yun guys, share ko lang no. Yung mga gamit namin dito, mga stock niya, mga toothpaste, ubos na nga eh. Toothpaste, ano ba to? Basta yung mga panlinis dito na ginagamit dito sa panlinis namin. Tapos mga sabon, ano pa ba meron dito? Yan, mga shampoo. Libre yan ng company namin. Yan, panghugas ng pinggan. Yan, yung mga Sunrox, company yan lahat. Ni-stock nila yan dito para sa amin. Tapos sabon panlaba. Kaya basic salary kami, di ba? Wala kaming OT. Ayun, hindi naman namin nababawasan yun.
So kasi guys, no, kung yung mga stock na yun, yan, shampoo, sabon, paminis ng pinggan, kung kami pa yung bibili niyan, parang mababa na lalo yung sahod. Kasi para sa akin talagang baba ng sahod na yun na basic ka. Kasi sahod namin, di ba, basic salary lang, 86, 84,000, tapos may kaltas pa yung malinis namin ako, 76. Ako sa akin, mababa kasi iba yung rate din yung rate dito, mas mataas siya konti. Tapos, ano nga, kung ikaw pa bumibili ng mga gamit mo dito sa company namin, parang babawasan pa yun kasi ikaw pa bumibili ng pagkain, talagang maliit yung sahod namin. Dito sa South Korea, kung compare mo sa mga ibang nagtatrabaho dito, kasi yun yung pinaka-basic salary namin, ayun yung pinaka-mababa. Sa akin lang kasi kung may OT lang talaga, kung may OT kada araw isang oras, or may pasok kami Sabado, malaking bagay yun kasi ibang-iba yung bayad sa OT, iba yung rate niya. Kaso nga, napuntahan natin yung company, ganun lang. Pero, swerte talaga ako sa company, sa napuntahan namin company. Kung sa mga ano lang, pangangailangan lang, nandyan lahat ng kailangan namin. At yung sa trabaho, di ba, hindi mo ganun kapagod. Kasi sa madalas wala trabaho. Yun lang. Siyempre, pag ikaw nandito ka sa abroad, maghahanap ka talaga ng extra kita. Kasi maikukumpara mo yung sahod mo sa ibang. Sila laki ng sahod nila. Kasi kaya naman talagang kumita dito na mas malaki sa South Korea. Kaya yung sinasabi nila 100,000, 120, 150, kaya talaga kumita dito nun. Kaso depende yan sa company. Na ayun yung company na may OT, kanya may OT sa kada araw 3 hours, 2 hours, tapos may panggabi, tapos may pasok ng Sabado Linggo, di ba? Yung ganung malaking sahod, may kapalit din na pagod yun. Kasi syempre, ano yung tatrabahuhin mo yun eh. So yun. Sayang, ang ano lang talaga namin dito sa company, kung meron sanang Sabado, kung may pasok tayo na kahit na Sabado lang, o may OT lang kami konti. Kaso wala eh, yung mga kasama namin, pure Korean lahat. Kami lang dalawa ni Kuya Kevin ng Pilipino dito. So, yung mga Korean na kasama namin, ayaw nila nag-OT. Ayaw nila na lang pumapasok ng Sabado Linggo. Kasi wala rin naman trabaho. So, yun lang. Kaya sinasabi namin, swerte kami sa trabaho, malas kami sa sahod. Kasi, dito sa company namin, hindi kami sasahod ng malaki. Kasi nga, walang OT, walang overtime. So, pero, yung malinis na basic salary, nakukuha namin yun. At hindi na yun nababawasan. Nababawasan yun, pag bibili kami ng personal na kailangan namin, hindi na bibili kami ng gamit namin, or yung mga, basta ipaartehan mo sa katawan mo. Ganun, pagkain mo, gusto mo ganito kakainin mo. Yan, mababawasan yun. Pero sa mga stock sa pagkain, sagot naman ng company. Tapos yung mga yun, yung toothpaste, toothbrush, yung sabon. So, malaking bagay. Kung napunta man kayo sa ganitong klaseng company, basta libre yung mga necessities nyo na kailangan nyo. Tapos, wifi, libre, bahay, libre. Dito lahat libre yan. Libre wifi, aircon, naka-aircon kami dito. Pag may aircon, heater, lahat. Kompleto na dito. Wala kami binabayaran dito, kaya malinis namin nakukuha yung basic salary. Kaso, ano ba? real talk talaga. Sabihin nyo na akong masyadong naghahangad pa. So, dito talaga sa South Korea, kaya mong kumita ng mas malaki. Kaya yung nag-iisip na kami ni Kuya Kevin na gamit ng mga sideline na pwedeng pasukan. Kasi sayang yung panahon namin dito. Ang tinitingnan namin kasi dito yung panahon namin dito sa South Korea. Siyempre, kung ako 5 years ako, kung 10 years, kung mas malaki yung sahod na makukuha natin at pagtatrabahuhan naman natin, edi mas malaki may ipon natin. Kasi kunyari, 10 years ako dito, baka sa ibang company, 3 years lang nila trabahuhin yung 10 years ko kasi nga malaki yung sahod. So yun lang, doon yung tinitingnan natin yung panahon. Kasi hindi naman tayo habang buhay magtatrabaho dito. Hindi habang buhay, magiging factory worker tayo. Sulitin na natin yung trabaho, di ba? Hindi naman sulitin na talagang wala kang pahinga. Sulitin lang na magkatrabaho, hanap. So, hanap tayo ng mga sideline natin dito. Mag-ano tayo. Basta, kung ano pa yung mga kadagdag income. So yun kumikita na kami ng ganun kada buwan. Malinis na ng mga 76. Ako ganun, nakukuha ko 76, 78,000. Malinis ko na nakukuha yun. Pero naghahanap pa ako ng iba. Kasi, basta yun yung gusto ko mapabilis. Siyempre, gusto natin mas magandang buhay. Siyempre, ayun yung ano natin, ayun yung kunin natin, trabahuhin natin na makuha yun. Hindi kasi siya basta-basta. So, kaya ako ganito. Kasi talaga namang kayang kumita ng gano'ng kalaki dito sa South Korea. Kaya, hanap tayo ng mga sideline dito. Kahit yung mga, bawal yun eh. Pero dito mo sa lugar kami,
Sana makahanap tayo ng mga ganun. Kasi kulang. Kulang kasi ano, marami pa tayong gusto bilhin, marami pa tayong pangarap na ano, gustong gawin. So, gusto lang natin pabilisin. Kunyari, pambili ng mga ganito, pambili ng mga ganyan. Diba? So, yun lang. Pag nandito na sa kami yung maisip niya, makukumpara mo. Sabihin mo, oo nga. Kaya yung iba, mas marami guys. Kaya yung iba, nagpaparelease sila, niluluwi pa sila ng company. Dito lang. Kaso dito sa company namin, walang dahilan. Walang reason. Kasi pinirmahan namin yung kontrata na yun na ganun. Na walang OT. Tapos, binibigay naman lahat sa amin. Ano yung reklamo namin? Diba? Wala akong marireklamo. So, tama yung pagpapasahod nila. At wala namang... Basta wala akong marireklamo. Ano mo yun? Kaya gagawa na lang ng paraan na sumaydan. Kaya Sabado-Linggo wala kami pasok. Pati hanap tayo ng Sabado-Linggo. So ayun sa mga makakanood ng video ko, lalo na sa Korea, bigyan nyo ako ng side hustle. Dito sa Korea, kahit ano, trabaho ng Sabado-Linggo. Yung sideline ba? Kasi kailangan natin makaipon ng pera. Yun, kaya naman tayo nandito, huwag na tayo maglukuhan. Pera kailangan natin. Diba? So yun lang, linis muna ako. Hanap lang ako ng pera sa CR. So yun guys, tapos na tayo maglinis ng gisoksan natin. Nagpa-farming naman kami dito sa ino. Nung kami ng, natawag dyan? Cam. Yan ang prutas dito sa South Korea. Dito pala sa company namin. Mahal din to, no? Pag binili mo. Kasi wala namang mura dito eh. Lahat ng tinda dito mahal eh. Diba? Libre lang. Pagka summer, may tanim doon na ubas. Kaso wala na, nabulok na siya. Tapos, apple. Kaso hindi na munga yung apple namin, nabulok din. Pero yung ubas nakain pa namin. Tapos namatay siya. Parang may time lang eh. Ngayong malamig, fall season. Ito naman, cam naman ngayon yung namumunga. Yan isang habayan, puro cam. Tapos meron pa kami dun sa likod, sa may storage. May mga ibang prutas din dun. Ano ba mga prutas dito? Peach pala. Hindi ko pa nakikita yung peras. Tapos apple, tapos ubas. Ano pa ba? Meron dun yung maliliit, hindi ko alam kung ano tawag. Parang dates ata. Daming prutas, diba? Libre. Lagay mo yan doon. Oh. San? Ano? Doon sa may kubo. Pahinugin mo. Ito, hindi pa hinog to? Hindi pa, malapit pa lang yan. Pagka yung parang nakikita na yung loob niya, ganun. Okay, mas maganda sa may loob ng gisoksa para hindi tuklawin. Oo, sa gisoksa na. Ito. Yan. So yun, lagay muna natin to dun. Nag-uubos na lang tayo ng oras. 5:10 pa lang kasi. Ang ano, tagal pa mag 5:55. Diba? Dito kami uminom nung nakaraan. Gabi. Tapos sinindihan namin yung mga ilaw. Kala mo mga ano kami, billionaires eh. May meeting sa gitna ng ano eh. Ng ano ba tawag dito? Garden. Pwede man na natin ta. Ayun pala eh. Dito pala sa spot na to, ang dami oh. Kaya pala ano, ang daming ibon dito pag umaga. Tinatambayan nila to kasi yung namumungo na yung prutas. Diba? Libre prutas. Dami, diba? Nalalaglag nga lang iba eh. Nabubulok lang. Gasa natin. Food trip muna tayo. Ito, itsura nyo. Yan. Para siyang ano? Star apple to. Kulay orange siya pero star apple yun naman. Parang sa star apple na. Parang walang lasa na ano. Pero Ito kasi, kinakain na ganito, no? Ayun ang malasa. Matamis ito eh. Hindi naman ganito kinakain yun po. So pwede mong kainin na ganyan na. Parang siyang ano, parang hindi fruits, parang minatamis siya. Bawal lang to. Maganda pa bunga na ito, kunti lang yung sili. Round 2. Ito naman.
Hindi naman yan. Ito. Gusto mo nahihirapan. Kain pati balat. Sila kinakain nila pati balat. Kahit anong prutas na kinakain na balat, hindi ko na. Sarap. Bayabas lang. Sarap nito. Para lang siyang mansanas. Na ano? Na matabang. Ano sabi ko sa'yo? Parang peras, no? Food trip. Dito naman tayo sa company Tumambay. So guys, ito nga pala yung container na yun na pinturahan natin na nakaraan. So ayan ang itsura niya pagka nalagyan na siya ng mga pangalan. So yan. Mano-mano yung ini-spray. Tapos may mga ano lang siya, parang mga pattern. Yan. 4 na piraso yan. So yan. Diba? Ang ganda niya. Tapos ito naman yung ginawa natin, yung pininturahan natin na may ano, may nasira nga na dalawa. Inulit natin. Yan, ganyang kalaki yan, oh. So PSG. Walang laman to. Walang mga laman yan, mga empty to. Ang trabaho lang talaga namin dito ay pintura. Tapos kukunin to ng mga customer na may-ari ng mga to, mga tangke na to. Tapos ano, parang gas, mga gas, di ba? Bago na yung lagayan niya. Tapos sa kanila, sa company nila nilalagyan ng gas. Pero dito sa amin, powder coating. Pintura lang talaga. Yan. Kaya walang chemical dito. May chemical lang pala dito pag yomso, pag chlorine, pag gano'n yung kulay-pulay yung ginagawa. Kasi ano yan eh, tinadala dito. Parang may mga natitirang chlorine sa loob niya. Kaya ang unang proseso niya ay nililinisan siya doon. Tinatanggalan muna siya ng chemical doon. Pag natanggalan ng chemical, dito naman sa part na to, nililinisan siya ng tubig. Pagka nalinisan na siya ng tubig, so tatanggalin yung tubig, tapos isasalang siya sa oven. Oven din to. Iba oven din tong kabila, oven din to. Yan, pagkasalang niya dyan sa oven, ano yan, para matuyo yung mga tubig sa loob. Kasi nga nilinisin siya. So itong oven na to, tagusan yan sa loob, sa kabila. Pag pinasok mo yan din, doon yan lalabas sa pwesto ko. So yung yomso lang talaga ang magproseso. Kasi kailangan pang linisin. Pero pag mga ganyan yung kulay gray tsaka puti, wala na. Kasi malinis na yan. Hangin lang naman kasi laman yan eh. Ano yan? Gas. Gas ang laman niya. Pero pag yung chlorine, tubig kasi yung kaya kailangan linisin yan. Oh. May pinturin dito. Bali, papagulungin lang yan dito. Pagka ano na, pagka natuyo na yung mga tubig niya sa loob. So yun, di ba? Yan lang proseso. Dami na nga nasa labas oh. Yung mga nasa labas na yan, ano yan? Mga reject yan. Parang mga hindi na pwedeng gamitin yung container kasi kunyari may issue na siya, may butas na siya, o kaya manipis na, o kaya expire na. Yan, kaya nakatambak dyan. Yan. Ano yan, Gina Junk Shop din yan kaso hindi pa binibenta ng boss eh. Dami, di ba? Pag ganitong mga oras, mga 5:30, lalo pag Friday, nakatambay na lang kami sa likod. Pati yung kurig yan, syempre. Sama-sama kami. Diba? Lamig pa naman ngayon. Ihi ka ng ihi sa lamig. So yun guys, kaka-out lang natin. Pagka-out sa trabaho, nagbihis na agad ako. So ito, pan-jogging. Nag-jacket lang ako, tapos sapatos. Yan. Tatakbo tayo. Jogging lang tayo konti. So nung bago talaga bago mag-winter, bago mag-fall, nung summer, nagja-jogging talaga ako halos araw-araw. Siguro 4 times a week. Kasi masarap pa mag-jogging nun. Ano lang sakto, hindi malamig. Parang pagpapawisan ka talaga, yun yung time para mag-exercise kasi pagpapawisan ka. So ngayon, try ko lang ulit mag-jogging. Kaya pagka-out ko, alis na agad ako kasi bilis na magdilim. Kung mapapansin nyo, nakalubog na yung araw, papalubog na. Nung summer nagja-jogging ako 7:30. Nag-start ako nun, maliwanag pa. Tapos pagbabalik ko sa gisoksa namin, papadilim pa lang yun. Kaya ngayon, takbo na agad. So yun, jogging muna tayo. At si Kuya Kevin nagpe-prepare na ng pagkain yun.
tayo, sabi ko naman, paalam naman ako, sabi ko exercise lang ako saglit kasi tagal ko na rin hindi nakaka-jogging. Syempre iba pa rin pagka na-exercise tayo. Ayun, lakad muna tayo. So sarap din kasi mag-jogging dito sa Korea. Alam niyo bakit? Walang katao-tao. Sakbo ka, ang ganda pa ng paligid, ang ganda ng mga makikita mo. Tapos iba rin pag nag-jogging, parang ang saya mo, iba yung mood mo pagkatapos mo mag-jogging. Parang magaling ka sa trabaho, pagod yung utak mo, hindi ka naman pagod pagod yung katawan mo konti, tapos pag nag-jogging ka, all good yung utak mo, parang mare-refresh. Ganun para sa akin, ayun yung nun pag nag-workout ako, nag-jogging. So, punta tayo sa apartment. Hindi ka na pagpapawisan pag ganito, malamig na So itong nagdadalawang isip pa nga ako kung ito susuotin kong jacket, kasi manipis na to para sa lamig ngayon. Susuotin ko sana yung pang winter jacket, yung makapal. Kaso okay na siguro to kasi tatakbo naman pagka nilalamig tayo, tatakbo tayo. Hindi tayo, pero tingin ko hindi tayo pagpapawisan pag ganito, kahit mag push up, kahit mag grabe, malamig talaga, tumatagos na sa jacket yung lamig. So yun, ganun lang. Madalas talaga pag nandito na kayo sa Korea, ganito na lang gagawin nyo, workout, para ito na yung gala nyo, yung jogging. Kasi wala naman kayo ibang gagawin dito Tsaka malayo tayo sa city, yung lugar natin probinsya, kaya maganda yung mga tanawin makikita natin. Kaya masarap mag-jogging kasi konti lang yung tao. Tapos pang na rin to, pang relax na din natin. So yan, tatakbo lang muna ako kasi hahabulin natin yung bago magdilim. Let's go! So yan guys, dito ako lagi pumupunta pag nagja-jogging sa Gungwon. Ang ganda na dito kasi tinabasan nila yung mga dahon, yung mga damo-damo, kaya nakikita na yung lawa. Pakita ko lang sa inyo para may idea kayo kung ano yung tsura. Pinagpawisan naman tayo konti kasi malayo-layo din ginaging natin. Kaya maganda dito sa Korea, maraming ganito yung mga park. Kahit sa barangay lang may mga ganito, kahit sa lugar may mga gantong mga park na pwede nyo puntahan pag joggingan. Hanggang dun yan, doon ako tumatakbo pag maliwanag pa dun, tas dun sa may dulong-dulong ilaw malayo, hindi nakita sa camera. Hanggang dun may dead end yan na ganito may tulay din dun na dead end. Dun yung pinaka pahinga ko, yung stop ko, parang finish line ko pag nagja-jogging. Kaso nakakatakot na doon kasi magubat, maraming puno, madilim na. Dito na lang tayo sa park. Dito naman sa mga park, ito yung mga makikita nyo dito. Ikat na tayo dito. Uy, ito guys, ito yung park sa amin. May mga exercisean din siya na equipment. Yan, walang katao-tao. Yan, pwede ka mag-exercise dito, di ba? May mga slides doon, may duyan. Ito maganda to, pakita ko sa inyo. Gumagana to para makikita mo yung meter mo ata, para nagkakarera dito, para siyang laro. Papadyakan mo lang yan. Ayan. Silaw yan, tapos makikita mo yung yung layo ng narating mo, di ba? Angas. Kaya pumupunta ako dito, hindi lang jogging talaga, nag-exercise din ako dito, push up, tapos yung mga yan, mga equipment. Hindi lang to yung makikita nyo. So yun, wait lang, pakita ko muna sa inyo bago magdilim. Diba may mga ganyang slides. Sa atin sa Pinas yan, daming bata niyan kahit gabi, mga sinusundo na ng mga magulang. Dito walang naglalaro, konti lang tao dito So yun, dito naman sa part na to, tulay siya, tapos may park pa yan dun sa loob, parang siya, pwede nyo tambayan, may mga upuan dun sa maganda. Yan, pakita ko na nga sa inyo. Lagi rin ako pumupunta dito. Yan, para siyang Luneta Park, parang ganun. May mga upu-upuan, tapos masarap umupo sa mga damo.
So yan, basta yan ang isura ng paikot lang naman yan. Tapos balik na tayo kasi magdidilim na. Wala pa namang ilaw dito. Nakakatakot. So yun guys, dito naman may ganun din. Kasi parang pang mga matatanda naman tong part na to. Kasi dun mga parang pang bata, di ba? Dito same lang, may mga equipment din na pwede kang mag-exercise. Yan. Pag bago ka dito, picture ka dyan syempre bago sa paningin mo. Yan. Tapos yun, parang may field doon. Di ba? Ganda. Walang katao-tao. Dito na lang tayo mag-exercise para may ilaw. Para saan kaya yun? Parang pang alarm, no? Oo nga, alarm. Yun, no? May ilaw pa dito. Spotlight. So yun, workout lang muna tayo dito. Push up lang tayo konti. Yan yung monument yan dito sa amin. So siguro dito pag may event, ayun lang yung kasama ko dito, yung pusa. Tapos doon may nakalagay doon na Gimje, pangalan ng city namin. So yun, exercise lang tayo. Let's go! So yun, tapos na tayo mag-exercise. Ganun lang ako kabilis mag-exercise. Pagpawisan lang. Tapos full body. Push up tsaka legs. Ganun. Hindi man tayo nagpapalaki ng katawan. Parang ano lang, maintain lang. Ganun. Huwag lang mataba. Tanggal na ako ng jacket kasi mainit din. Pinagpawisan din tayo. Oh, may nakita na ba kayong tao? Simula kanina, di ba wala pa? So yun lang guys yung buhay natin dito sa Korea, no? Paulit-ulit lang. Pagka wala tayong gala, ganito lang, Monday to Friday trabaho, Sabado Linggo sa Gisoksa lang. Pag may gala, yung mga kaibigan natin gumala, yun pagkakataon natin yun para makagala. Pero pag wala naman, gumagala rin tayo pa dito lang sa Iksan, malapit lang sa atin. Kasi mahirap din gumala mag-isa pag sa Seoul, ganun. Masarap may kasama ka. Mahirap din gumala dito pag mag-isa ka. Lalo pag bago ka, tapos hindi mo pa alam yung mga sakayan, mahirap. Pero pag nasanay ka na, kakagala mo na kakagala, madali na. So yun nga yung trabaho namin kanina, no? Sa paulit-ulit lang yun, Monday to Friday, ganun. Iba-iba lang yung container na ginagawa namin. Tapos hiningal ako, baka hingalin din kayo kakapanood. Tapos nga yung container na inulit ko kanina, so nagawa naman natin. Ano lang, maganda lang dito, hindi ka na nasisisihin. Bakit ganun? Bakit? Magagalit lang yung matanda, lalo kahapon nung nagmumura na siya. Pero siyempre naiinis yun. Bakit ganun? Pero hindi ka naman nasisisihin na ano, parang ano kasi, parang ganun. Hindi ka naman nila sisisihin kasi kung lalo't hindi mo naman alam. So yung kanina sinabihan ako, minsan ano, susunod, tandaan mo pag pinasok mo na siya dun sa oven, check mo na pinatay mo talaga yung switch, lalo pag pabalik kasi walang sensor. Okay. So yun, gusto nito, sabi mo gusto nito yun kasi dun ka matututo sa pagkakamali, lalo kung hindi mo alam, di ba? Buti ganun lang yung nangyari. Tapos ang maganda naman sa kasama natin, si Kuya Kevin, susolusyonan agad. Yan yung maganda solusyon agad. Ay ganito lang yan. Pati yung isang Korean. Pero dati nung wala si Kuya Kevin, tas Korean kasama ko, ay grabe, may iyak ka sa sa sigaw nila. Kasi parang hindi sila umiisip muna ng solusyon. Sisisihin ka, parang ang tanga naman, ba't di? So yun, ang ayun lang maganda talaga. Pag may kasama kayong Pilipino, pagtanggol talaga kayo. So ako, nung siyempre pinagsasabi ko, tanggapin mo kasi mali tayo, mali ako sige naman yan, ikaw. Tapos inayos na namin yung mga pumaling na bakal, di ba? Sige, sa susunod natandaan na ganun. Tapos yun,
babawi sana ako, dadamihan ko sana yung gawa para mahabol ko yung na back job ko na dalawa. Kasi sabi nila 4 lang gawin mo kasi wala tayong trabaho. So yun lang guys, no, kunwari nandito na sa Korea nagtatrabaho at mangyari man sa inyo yung nangyari sa akin na ganun, hindi naman natin sinasadya, talagang nangyari. Ano lang, tanggapin nyo yung pagkakamali nyo. Nagkamali kayo sa trabaho, tanggapin nyo. Doon, hindi natin napaalam yung ugali ng mga Korean. Kung masisigawan kayo, mamumura kayo, galitan. Pero yung mura naman, hindi naman towards yung direkta sa inyo, direct na mumurahin ka pag kasama pangalan mo. Ewan ko kung meron ganun, meron sigurong ganun ng mga Korean. Sa amin kasi hindi naman ganun, napapamura lang sila. Sabi, ay puta, parang gumaganon lang sila. Pero hindi naman hindi naman sa'yo, utang ina, parang hindi naman ganun. So yun, tanggapin na pagkakamali nyo, parang sorry, Diyos yung hamnida, may hamnida. Tapos pag tinuturuan kayo, gusto nila, parang okay po, nakuha ko po. Makikinig lang kayo, kasi pag ganun, siyempre nagagalit lang sila kasi may nagawa yung kasalanan. Pero pagka tinanggap nyo naman, pakita man na hindi mo naman talaga kasalanan o talagang tinatanggap mo ng kamali ko, so, all good sa kanila yun. Tapos yung ikaw na nagkamali, ikaw pa yung galit, parang pag pinagsabihan ka, number 1 yung tatandaan dito, kakainin nyo lahat ng pride nyo pag nasa abroad na kayo. Kung kahit ano pa estado mo sa Pilipinas, kahit anak ka pa ng kapitan, anak ka ano ba yung mga estado sa Pilipinas, mayaman ka sa Pilipinas, hindi man ganun may mga ganun kasi dito, may mga ganun na teacher ako sa Pinas, ano ako sa Pinas, ganito yung parang minsan kasi binabase nila yung sarili nila sa kung ano yung narating nila sa buhay. Dito pare-pares lang tayo. Pag nasa Korea ka na, syempre nandito tayo lahat para magtrabaho. Mas malaki yung kita natin dito kaysa sa bansa natin. Kasi kahit mataas yung profesyon mo sa bansa natin, 'di ba? Yung sakto lang naman yung kita doon. Dito kasi malaki talaga yung doble, 'di ba? Kaya kahit anong profesyon natin dito ay sa Pilipinas, pag nalipat tayo dito, pare-pares lang tayo. Kung ano pa man yung narating mo sa narating mo sa taas ng narating mo, pag dito pantay-pantay lang tayo. Kumbaga lang, humble lang, pare-pares lang tayo dito. Hindi yung porket yung kasama mo elementary graduate, mababa ng tingin mo, hindi. Pare-pares lang tayo dito nagtatrabaho. Tsaka iba-iba naman tayo ng iba-iba tayo ng estado sa buhay. Given na yon, pero hindi mo yun gagawing rason para mang-down ng iba. So pare-pares lang tayo dito. So yun lang, wag lang mataas masyado yung tingin sa sarili pag nandito na sa abroad. Pag napagalitan kayo, tanggapin nyo. Kunyari mga kasama nyo Pilipino, napagsabihan din kayo. Kasi minsan sila din yung pinapagalitan. Ano ba yan yung hindi mo tinuturuan? So kung yan, napagalitan yung Pilipino dahil sa ginawa mo, kasi nga kunyari hindi ka naturuan, kasi siya yung mababalingin ng galit. Di pag pinagsabihan ka ng kasama mong Pilipino, sige kuya, sorry, susunod tatandaan ko na ganun. Hindi yung sino ka, parehas lang tayong Pilipino, parehas lang tayong dito susundin po ito, parang ganun. May iba kasing ganun, ito susundin, di ba? Hindi. Dito number 1 na kailangan nyo dito, pakikisama. Pag nasa abroad na kayo, number 1 yun. Burahin nyo na yung kung ano yung estado sa Pilipinas pag nandito kayo sa abroad. Pare-parehas lang tayo dito, walang mataas, walang maliit, pare-parehas, pantay-pantay. Pare-parehas lang tayo nagtatrabaho dito, pare-parehas tayo nagtatrabaho para sa mga pangarap natin at para sa mga pamilya natin. So yun lang, tulungan lang, walang samaan ng loob, napagalitan at mapagsabihan tayo kahit kapwa natin Pilipino, all goods lang yun, kasama yun. Basta pag nasa trabaho, takainin yung pride nyo. Kung sa Pilipinas hindi kayo nasanay na papagalitan, iba dito mapapagalitan kayo dito. Minsan wala nga kayong ginagawa, mapapagalitan kayo yung masisisi lang kayo, lalo't Korean yung mga kasama nyo. Sabihin sa'yo, sino gumawa nito? Kahit hindi ko yung gumawa nun, paano kung hindi mo masabi yung ginawa kanina ni yan, hindi. Paano pag di mo na-explain sarili mo, ikaw yung mapapagalitan, di ba? So dito normal lang mapagalitan, kasama na yan sa trabaho. Tsaka Korean naman yung mga yan, okay lang pagalitan tayo niyan, sino ba sila, di ba? Nasa bansa nila tayo para magtrabaho, okay lang, pagalitan nyo, okay lang. Iba kasi sa Pinas, di ba? Pag pinagalitan tayo ng kapwa natin Pilipino trabaho, parehas tayo, parang ganun, okay pa, papalag ka pa lalo't wala kang kasalanan talaga, papalag ka talaga, syempre, sino ka ba, parang ganun. Pero dito, kainin nyo lahat ng pride nyo. Saglit lang naman tayo magtatrabaho dito sa abroad, 10 years, 5 years, 15 years, saglit lang yan, tiis lang.
Sabi nga nung isanim namin yung director, yung kasi mabait talaga yun, magaling humawak ng tao, magaling siya makisama sa tao. Pagka pinagalitan ka, pinagsabihan ka, ano sinabi sa'yo, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga, ganun lang. Ayun lagi sinasabi, kahit hindi ko naintindihan, nagsasalita siya in Korean, ano mo naman ano yung pagsasign language niya. Diyan ko, labas sa tenga, kung ano yung sinasabi sa'yo, labas lang, ilang, tanggapin mo lang. Kasi ng mga unang buwan ko dito, grabe, 2 buwan, panisigaw talaga yung mga kasama ko dyan, yung 2 Korean. Lalo pag wala si Kuya Kevin nag-outside, panisigaw talaga. Pero kakulangan din natin, minsan hindi natin talaga alam yung pinapakuha nila. Kasi yung mga gamit hindi natin alam in Korean. Siyempre expect nila magaling tayo sa Korean, or alam natin yun kasi nga may exam sa Pilipinas. Siyempre dapat alam natin yun. Siyempre may mga bagay din tayo hindi alam, kaya yung pag di natin alam, yung kanya may papaabot sila sa'yo, yung mga basic alam natin, yung mga ganito. Pero yung mga malalalim, yung mga hindi natin naaral na mga tools, hindi natin naaral yun, talagang mahihirapan tayo. Ano ba yun? Ay mga Korean pa naman, hindi sila pasensyoso. Kanya may papaabot sila sa'yo, tapos iba yung nakuha mo, ay shibal, mura na, ay shiki, shibal, yun na, mura na. Tapos sila yung kukuha, tapos yung pag sinabi na kunin mo to, tapos hindi mo alam yun, kumuha ka ng iba, nagalit ka, at least sa susunod alam mo na yung sinabi nila. Kanyari ganito yung kunin mo, kanyari mangchi kadyo hayo, ang kinuha mo basta iba, hindi mo alam kasi yung mangchi, kanyari hindi mo alam yung mangchi, iba yung nakuha mo. Ay mangchi, mangchi mula yun, hindi mo ba alam yung mangchi, eto gaganon ito ganun. Expected kasi nila alam natin lang. Basta kaya nga tayo pinag-aaral Korean language, kasi hindi sila nag-i-English dito, Korean language, Korean language na kakausapin. Kaya yun, adjustment pa yun, Korean language, tapos mga kasama. Basta may experience ko lahat yun, kaya ako binibideo ko yung mga nangyayari sa akin, mga experience ko dito, kasi iba bukas iba na naman yung experience ko, para at least alam nyo na, para susunod alam nyo na yung gagawin nyo, diba? Na ganun pala dito. Kasi minsan yung na-expect natin hindi yun, iba. Kaya dito, diba sabi ko natin, makapunta lang ng Korea, okay na. Pero mahirap din pala pag nagtatrabaho na. Sa trabaho, yun na, sa pakikipag-usap sa kanila, number 1. Pero ma-overcome naman natin lahat yan. Siyempre bago lang tayo, pagtagal natin, ma-overcome natin lahat yan. So yan, malapit na ako sa aming company, at malalobat na rin itong cellphone ko, nakangabit na yung kamay ko. So yun lang, no. Basta gusto ko lang i-video yung mga ginagawa ko, kasi makakalimutin kasi ako at din, memories na rin talaga. So lang para pagtanda ako, papanoorin ko sarili ko, diba? Ako yung artista ako na papanoorin ko sa YouTube. So yun lang, basta sipagin pa sana tayong gumawa ng mga video, at sana yung mga nanonood dito ay magkaroon kayo ng idea about sa pagtatrabaho dito sa Korea, at ma-inspire na rin kayo, at mamulat yung mata nyo kung ano talaga yung nangyayari dito sa Korea, at ano yung trabaho, at ano yung mga mangyayari sa inyo pag nandito na kayo. So yun lang, good luck sa journey nyo sa pagko-Korea, at sana magkita-kita tayo dito. So yun, see you soon, bye bye, see you next vlog, boom.